Isang batang babae ang patay at ayon sa mga otoridad, ang ama ng kanyang nobyo ang diumanoy may kagagawan nito. Si Whitney Robeson ay tila namumuhay ng kanyang pangarap. Kamakailan lang siyang nagtapos sa kolehiyo, nagsisimula pa lang sa karera at nasa unahan pa ang buhay niya. Pero ang tanong, paano siya namatay? Noong una, mukhang aksidente lang ito, pero ngayon ay mabibigat na kaso na ang isinasampa ng mga pulis sa Alabama laban sa isang amang ayon sa kanyang mga abogado ay inosente at matinong tao, hindi kriminal. Ano kaya ang nagbago na nagdala sa investigasyong ito sa nakakagulat na direksyon? Tilutukan namin ang kasong hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Sa loob ng halos 2 buwan, ang pagkamatay ng isang babaeng nagngangalang Whitney Robeson ay mukhang isang aksidente. Siya ay binaril at napatay sa bahay ng kanyang nobyo, pero ayon sa pulisya, patuloy pa rin silang nag-imbestiga. Gusto kong ipakita sa inyo ang mga larawan dito ni Whitney. 22 taong gulang lang siya. Nagtapos siya sa Auburn University noong nakaraang taon. Si Whitney ay tubong Richmond, Virginia, at pinili ang Auburn dahil alam niya ang gusto niyang gawin. Gusto niyo magtrabaho sa interior design at naharap namin ang kanyang Instagram para dito. Makikita mo talagang estilo niya, ang mata niya para sa karirang pinapangarap niyang pasukin. Isa siyang miyembro ng sorority sa Auburn. Mahal siya ng napakaraming tao. Tulad ng marami sa paaralang kabilang sa SEC, natutunan niyang mahalin ang college football at malapit siya sa pamilya niya. Nasa kanyang obituary. Hindi namin inakala, pero ang huling kabanata ng buhay ni Whitney ay nangyari sa Birmingham, Alabama, ilang linggo bago ang kanyang trahedya at di inaasahang pagpanaw. Si Whitney ay nagsisimula ng magtagumpay, gaya ng palagi naming inaasahan, sa bago niyang trabaho bilang trade consultant sa Restoration Hardware. Ang independent-ing babaeng ito ay nagsisimula na sa matagumpay niyang karera sa interior design. Ang trabahong matagal na niyang pangarap mula pagkabata habang nanonood ng HGTV. Sa maikling panahon sa posisyon, agad humanga kay Whitney ang mga katrabaho at supervisor dahil sa kanyang kabaitan, talento, pagiging maalalahanin at integridad. Ang makilala si Whitney kahit saan, paano, bakit o gaano katagal ay nangangahulugang na antig at nabago ka ng kanyang maningning na kaluluwa. Ngayon, ang pagkawala ng isang buhay ay laging mahirap unawain kahit sino pa man ito. Pero sa pagkakataong ito, mapapaisip ka kung paano ito nangyari. Hindi lang kung paano ito nangyari sa isang taong gumawa ng napakaraming tama sa kanyang buhay at marami pang maibibigay, kundi kung paano ito nangyari based sa alam natin mula sa pulisya sa ngayon tungkol sa kasong ito. Bago tayo magpatuloy sa natutunan sa investigasyon at rason ng pulisya sa pagsasampa ng kaso, nais kong ipakita sa inyo ang larawan ng lalaking ito. Ang pangalan niya ay Jeffrey Scott Towers. Siya ay 54 na taong gulang. Taga-Alabama siya. At siya ang taong umano'y nagpaputok ng baril na kumitil sa buhay ni Whitney. Ayon sa AL.com, siya ang ama ng nobyo ni Whitney. Ngayon, mukhang wala namang social media si Towers. Kaya, ang tanging larawan niya sa ngayon na kumakalat sa internet habang lalo nang napapansin sa buong bansa, ang kasong ito ay ang kanyang mugshot. Larawang ito ay kuha ng magdesisyon ng mga pulis na ituloy ang kaso ukol sa pagkamatay ni Whitney. Ngayon, nakipag-ugnayan ako sa mga abogado ni Towers para malaman kung maaari silang magbigay ng paliwanag tungkol sa nangyari. At sinabi nila na ang kanilang kliyente ay, sa kanilang mga salita, isang produktibo at matinong mamamayan sa buong buhay niya. Sinabi rin nila na wala siyang anumang kriminal na record. Pag-usapan pa natin ng kaunti ang alam natin sa pagkamatay ni Whitney. Gusto kong balikan ang Marso. 7 nang tinawag ang mga pulis sa isang bahay sa Trussville, Alabama. Mga 30 minuto, hilagang silangan ng Birmingham. Sabado ang gabi iyon, at pandang siyam, 20 nang may naiulat na putok ng baril ayon sa pulisya. Si Whitney, ang taong binaril. Dinala siya sa ospital sa Birmingham at idineklarang patay alas 11 ng gabi. Ang bahay ng pamamaril ay nasa cul-de-sac sa Trussville. Based sa aming nakita, maganda rito at maraming malalaking bahay sa lugar na ito. Nagsagawa kami ng background check kay Towers at nalaman naming may address siya sa kalye kung saan rumisponde ang pulis. Balikan natin ang ikapito ng Marso. Tinukoy ng pulisya ang insidente noon bilang isang hiwalay na kaso at walang banta sa publiko, ayon sa AL.com. Bilang sumusubaybay sa true crime, narinig mo na ang mga linyang iyon dati. Sinabi rin ng pulisya noon na may isang tao na na-detain, ngunit ang pangalan ng taong iyon, ang mga pangyayari sa likod ng nangyari, wala sa mga iyon ang inilabas.
Idineklara ng coroner ng Jefferson County, Alabama na aksidente ang pagkamatay ni Whitney at walang kasong isinampa. Sa puntong iyon, para lang itong isang trahedya at wala nang iba, hindi na mukhang kasong kriminal. Isa lang itong kaso ng matinding pighati at pagkawala ng buhay na hindi na mababawi ng pamilya at mga mahal sa buhay. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Isa na itong kasong kriminal ngayon, isang napakaseryosong kasong kriminal. At kinasuhan ng pulisya ang ama ng nobyo ni Whitney ng mabibigat na kaso. Kaya mga 2 buwan matapos barilin at mapatay si Whitney sa loob ng bahay na iyon sa Trustville, Alabama, sinabi ng Trustville Police Department, quote, matapos ang masusing investigasyon na isinagawa ng Criminal Investigations Division ng Departamente, nakuha ng mga detective ang isang warrant of arrest noong Mayo 11, 2026 sa pamamagitan ng Jefferson County District Attorney's Office para kay Jeffrey Scott Towers ng Trustville. Kinasuhan ng pulisya si Jeffrey Scott Towers ng manslaughter. Sabi ng pulisya, inaresto si Towers noong Mayo 11 ng walang aberya at nakapagpiyansa siya. At ang piyansa ay itinakda sa 50,000. Malaya na siya habang dinidinig ang kaso sa hustisya. Tulad ng nabanggit ko, nakausap ko ang mga abogado ni Jeffrey Scott Towers. Narito ang kanilang buong pahayag. Ang nangyari kay Ms. Robeson ay isang trahedya. Habang naunawaan namin kailangang umusad ang hustisya, alam naming ipapakita ng mga katotohanan na si Ginoong Towers ay walang kriminal na record, naging isang produktibo at marangal na mamamayan sa buong buhay niya at hindi siya nagkasala sa mga kasong ito. Hanggang ngayon, malaking tanong pa rin kung anong nangyari sa loob ng bahay. Hindi natin alam kung saan binaril si Whitney. Hindi rin natin alam kung ano ang humantong sa pagpapaputok ng baril na yon. Hindi rin natin alam kung bakit sinabi ng pulisya na hindi lang ito aksidente, kundi pinaniniwalaan nilang isang mas mabigat na kasong manslaughter. Di pa rin tiyak kung kailan haharap ulit sa korte si Towers o kailan maglalabas ng detalye ang pulisya tungkol sa insidenteng ikinasawi ni Whitney sa loob ng bahay. Patuloy naming kinakalap ang mas maraming impormasyon para maintindihan ang tunay na nangyari sa loob ng bahay na iyon. Ngayon, bago ko tawagin ang isang abogado na sasama sa atin at pag-uusapan pa natin ng mas detalyado kung ano talaga ang maaring nangyayari sa kasong ito, gusto ko munang pag-usapan pa ng kaunti si Whitney. Sinabi ang kaibigan niya sa pahayagang estudyante ng Auburn Plainsman at inuulit ko ang kanyang tiwala sa sarili, ang kanyang determinasyon. Nanggangarap akong maging katulad niya balang araw at magkaroon ng mga layunin na tulad ng sa kanya, na magkaroon ng ganong kasabikang mabuhay dahil tunay niyang isinabuhay ang bawat sandali ng kanyang buhay sa lahat ng kanyang ginawa pagtatapos ng pahayag. Samahan niyo kami at pag-usapan pa natin ito. John Phillips, abogado ng mga biktima. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Alam kong pamilyar ka na pa-practice sa Alabama. Anong sinasabi nito sa'yo? Marami pa tayong hindi alam sa kasong ito, kaya patuloy itong tinatanong ng lahat. Ano ang ibig sabihin na noong Marso, idineklara ang aksidenteng pamamaril ng coroner ng county, pero ngayon, 2 buwan na ang lumipas at si Jeffrey Towers ay kinasuhan na ng manslaughter? 2 buwan at 4 na araw sa tingin ko. Alam mo madalas, kung ano lang ang nakikita mo sa ulat ng homicide o sa ulat ng autopsy, ay ang salitang homicide lang. Naibigay ko na sa tanong. Sinusubukan lang ng mga coroner alamin kung may taong pumatay sa isang lalaki o babae. At hindi na nila pinapasok kung bakit o paano nangyari. Ngayon, minsan ginagamit sila sa forensic para tingnan ang trajectory ng bala. Ang mga residue ng pulbura, strip plating, lahat ng bagay para matukoy kung sino, ano, kailan, saan, at paano. Pero kapag ginuuri mo na, alam mo, pagpatay, murder 2, manslaughter, self-defense, pumapasok na yan sa maraming detalye na labas na sa katawan na yon. Kaya hindi karaniwan na, alam mo, para sa isang medical examiner o sa autopsy report na sabihin, sa tingin ko ito ay manslaughter. Pumapasok na ito sa pagiging subjective. Gaano kadalas, at alam kong mas sa civil ka, pero yung mga investigasyon ng manslaughter, tumatagal ba talaga ng ganun katagal para malaman ang totoong nangyari? Alam mo, madalas mas matagal pa nga. Kaya habang sa kaso ng manslaughter, alam mo, pagdating sa charging document,
kadalasan mas madali yung desisyon. Kasi hindi ka naman inaakusahan ng murder, di ba? Hindi mo na kailangang magpatawag ng grand jury. Hindi mo na rin kailangang maghintay ng toxicology o blood spatter analysis. Alam mo, pwede tumagal ng ganitong kaso ng 1 taon. Hindi yan labas sa karaniwan kapag ang mga pulis, ang mga piskal sinusubukan nilang gawin ng tama. Dito, dahil parang kinukumpirma lang ang alam na natin, mukhang medyo natagalan talaga. Ang pagkakaiba dito kasi ay manslaughter na sakdal ang tinatalakay rito. Tinitingnan mo kung ano at paano magsalita ang mga saksi, pati ang kanilang itsura at asal. Ang argumento rito, hindi natin alam ang totoong nangyari. Wala akong baril na prop dito, kaya Sharpie na lang ang gagamitin ko. Alam mo, may isang tao na may baril at may nangyari. Pumutok ito at napatay ang kawawang babae. At ang tanong, alam mo, anong antas ng intensyon? Anong antas ng kawalang ingat? Alam mo, iba kung tinutok mo at sinabi mong babarilin kita. Alam mo, ipinakita mo ang intensyon mo. Pero kadalasan sa manslaughter, ganito yan. Ito ay pabaya o aksidenteng kilos gamit ang baril, na para sa akin ay laging pabaya. Kaya napunta ito sa 2 buwang investigasyon. Parang sa kategorya ng manslaughter, alam mo na. Umako ang pamilya ng biktima, na madalas ko ring kliyente. Hindi ako komportable rito. Hindi ko rin alam ang totoong nangyari. Hindi na makukwento ng anak kong babae ang nangyari dahil wala na siya. Hindi rin namin alam kung sino pang nandun sa bahay nung gabing iyon o ano ang nangyayari. Ang alam namin, nangyari ito ng alas 9:20 ng Sabado. Mukhang bahay ito ni Tower. Maganda at nasa cul-de-sac kung saan nangyari lahat. Binanggit niya ang isang bagay na mainam lahat, lalo na't sinusubukan nating intindihin ang kwento. Kasi, alam mo, kung ito ay isang kaso ng pagpatay at hindi naman yon ang kaso, alam mo, sa pangkalahatan, alam mo, pinatay ng individual isa ang individual dalawa at talagang gusto niyang patayin si individual dalawa. Ano ang kailangang patunayan ng isang piskal sa isang kaso ng manslaughter para masabing, alam mo, may isang taong nagkasala ng manslaughter? Tama. Alam mo, naiisip ng mga tao ang klasikong halimbawa at ako man ay nag-aral ng abogasya sa Universidad ng Alabama. Kaya yon, ako, siguro mga 1 oras ang laya ng pinanggalingan kong law school mula sa nangyari ito sa Birmingham. Alam mo, Lugar. pero alam mo, sa law school, sa criminal defense, panimulang criminal law, iniisip agad ng mga tao ay pagpatay, 'di ba? Kung saan may pagpaplano, kung iniisip mong pumatay ng tao, gusto mong pumatay ng tao. Kahit sandali lang, 'di ba? Kahit ang mga hurado ay nagsabi na ang pag-abot sa baril sa compartment ng kotse, pagbukas nito, pwede nang ituring na oras para magplano. Madalas iniisip ng tao na malaki ang plano. Tulad ng galit ako sa isang tao at gusto kong alamin paano siya lasunin sa Google. Pero hindi yun ang ibig sabihin dito. Yung susunod doon ay parang bugso ng damdamin, di ba? Yung galit ka pero biglang lumala ang sitwasyon. O kaya nasa away sa kalsada ka tapos biglang nagbarila na kayo, di ba? Hindi yan ang kaso dito. Kaya kung tatanggalin natin yon, ang natitira ay may baril. Inilabas ito at nagkaroon ng aksidenteng paggamit o walang ingat na paggamit ng baril, kaya ito pumutok at may nasaktan o napatay. Kaya alam mo na, nagtagpo ang aksidente at kawalang ingat dito. At kung sobrang walang ingat, maaari na itong pumasok sa kategorya ng murder. At alam mo, kadalasan ay nagkakasuka pagkatapos ng ilang panahon, gusto mo yung tamang kaso. Hindi mo naman pipilitin na pataasin ang kaso. Kaya tingin ko ito ng pinakamahusay na meron sila. Hindi pa sila sigurado dahil may natitira pang panahong itinakda ng batas. Kaya pwede pa nilang taasan ng sakdal. Kadalasan sa loob ng 2 buwan, nakausap na nila ang pamilya at lahat ng tao sa bahay, kung may higit pa sa 2. Sa tingin ko, kahit di natin siya pinangalanan, makatuwiran isipin na yung isang binatang kasama niya na parang boyfriend niya ay nandun din. Pero nakita na natin ang mga kasong ganito kung saan may baril lang ang nakakalat at nakuha ito ng menor de edad at kinakasuhan ng mga magulang. Kadalasan, ito ay tinatawag na manslaughter.
At ito yung panahon na may mga tao na may mga baril na hindi ligtas ang pagkakatago o inahalo nila ang baril sa pag-inom ng alak o inahalo sa mga laro at wag na wag mong gagawin yon. Tama, hindi. At yun ang punto. At tulad ng Alabama, kahit bilang isang estado, kilala ito na hindi ganun kahigpit ang mga batas tungkol sa baril, sabihin na lang natin, kumpara kung ikaw ay nasa lugar tulad ng Massachusetts o New York. Sa sitwasyon ito, hindi talaga natin alam. Nililinaw ko lang, wala tayong idea, at gusto lang nating malaman kung ano ang nangyari sa loob ng bahay. Nasa kustodya pa rin siya. May piyansang $250,000. Based sa mga komento sa post ng Trustville Police Department tungkol sa pag-aresto, karamihan ay nagtatanong kung paano mo di umano'y magagawang kumitil ng buhay kahit manslaughter lang ito. Kahit ganun, may piyansa ka pa ring mababayaran at maaring hindi ka makulong kahit saglit. Oo, nakakasira talaga sa pamilya ang ganitong mga pangyayari. Sinasabi ko ito kapag nagpe-present ako sa mga pamilya. Nag-aabogado ako sa Alabama. Dito na sa Florida, halos lahat ng practice ko ngayon. Pero alam mo, ang hustisya ay iisa lang ang baybay. Hustisya! Nasa plaka ng kotse ko yon. Ewan ko kung paano ko nakuha yon. Pero iba-iba ang kamulugan nito para sa bawat pamilya. At kapag sila ay dumanas ng pinakamatinding kawalan ng katarungan, tama ba? Kapag may nawala silang mahal sa buhay o naging quadriplegic sila, pero kadalasan kapag namatay ng anak o magulang, gusto mong tama ang maging resulta ng kasong kriminal. Tama ba? Walang hustisya kung malaya pa rin ang kumatay sa'yo. Bihira lang ito. Meron ding tinatawag na administratibong hustisya. May hustisya tulad ng kay Jordan Davis na binaril at napatay. Naging kongresista ang nanay niya dahil sa pagpipetisyon sa Kongreso. Pagkatapos, naging kongresista si Lucy McBath at nagtrabaho sa mga batas sa baril sa Washington, D.C. May ganong paggalaw sa loob mo. Ang civil case ay kasabay nito at minsan ay tumutulong sa isa't isa sa court of public opinion kung saan nais mong maikwento ang kwento ng iyong anak. Kaya narito ang lahat ng mga bagay na ito. Kapag nakaupo ako kasama ang pamilya ng biktima, parang, oo, sige, ipapaliwanag ko siguro ang konstitusyon ng US. Tingnan ko kung dala ko ang Bill of Rights at paano gumagana ang piyansa. Kailangan niya ng makatuwirang piyansa at may karapatang makipagkita sa abogado niya ng mag-isa. Ayaw nila marinig yun, di ba? Kasi ang anak nilang babae, walang piyansa at hindi na makakalakad sa mundong ito. Masakit talaga at para sa akin, mababa yon. Pero sa tingin ko, magiging bahagi ng kung ano talaga ang mga katotohanan na ang baril na ito ay protektado ng Second Amendment, iniwan lang o ginamit sa parang hindi dapat. Pero hindi naman masama ang intensyon. Sa ilang mga kaso, may kinalaman ba ang halaga ng piyansa? Halimbawa, may ipinahihiwatig ba iyon kung gaano kalakas ang kaso ng mga piskal kung tiningnan ng hukom ang kasong ito at sinabi lang, gagawin nating 10,000 kumpara sa, alam mo, kung siya ay pinayagang magpiyansa ng $100,000 o mas mataas pa doon. Pero kung maglalagay siya ng 10%, hindi naman yon malaking pera para makalabas siya habang may kaso. May ibig bang sabihin yon kapag nakita mong mababa ang piyansa tungkol sa kung paano tinitingnan ng hukom ang kaso at iniisip na parang hindi naman ganun kalakas ang kaso? Oo, may ibig sabihin yun dahil may pressure din mula sa mga ulat tungkol sa mga piyansang itinakda mo. Alam mo sa mga kasong kinasasangkutan ng pulis, alam mo, pananakit sa isang alagad ng batas, tradisyonal na sa buong bansa, mas mataas ang piyansa sa mga iyon. Bakit? Dahil palaging naroroon ang mga pulis na yon sa korte ng mga hukom na yon at gusto nilang protektahan ang mga pulis. Yung parehong pananakit sa isang taong walang tirahan ay hindi magkakaroon ng parehong halaga ng piyansa. Dapat ba? Malamang, pero ganyan talaga ang kalikasan ng krimen. At dito, kung mga 20 anyos o 19 na anyos na mga batang sangkot, at nangyari ito kumpara sa mga nagtapos ng kolehiyo, sa tingin ko mahalaga yon, alam mo yon? Lalo na kung may alak na sangkot. Sa tingin ko mahalaga ito pagdating sa probable cause at sa posibilidad na matugunan ng mga pamantayan ng pagpapatunay kapag sinusubukan ng hukom na magtakda ng patas na piyansa. Kaya oo, mahalaga talaga ang mga detalye. At alam mo, hindi natin alam kung gaano ito kinontra ng Estado.
Kasi kadalasan silang nagsasabi, kagalang-galang na hukom, gusto naming walang piyansa. O kaya naman, $1,000,000. Alam mo, dahil kakaunti lang ang impormasyon, baka masyado ko lang itong iniisip o binibigyan ng kahulugan. Pero nung tiningnan ko ang pahayag na inilabas, si Johnny Amari ang pangalan niya, isa siyang criminal defense attorney mula sa Birmingham. Yung sinabi niya tungkol sa kliyente niya ay, alam namin na ipapakita ng mga ebidensya na si Ginoong Towers ay walang criminal na kasaysayan. Siya ay naging produktibo at mabuting mamamayan sa buong buhay at hindi nagkasala sa mga paratan. Yung pagiging matinong mamamayan, pagiging produktibo at walang criminal na kasaysayan, minsan hindi naman nakakaapekto sa nangyari nung gabing yon. Pero gusto mo pa ring banggitin para sa kliyente mo kasi sa ngayon, tingin ko wala siyang social media. Kaya ang tanging larawan natin ng lalaki ay ang mugshot niya sa kasong manslaughter. Kapag nalaman natin ang totoong nangyari at mga detalye, gaano kahalaga ang karakter na inaakusahan kung umabot ito sa paglilitis? Malaki ang epekto niyan. At ang publiko ang unang humuhusga rito. Dapat responsable ang mga abogado sa pagbigay ng pahayag sa media. Sa palagay ko, tama ang ginawa niya. Hindi na ako umaabogado sa mga kasong kriminal ngayon. Sa tingin ko, isa na lang ang natitira kong kaso. Si Joe Exotic ang nagalis ng hilig ko sa criminal defense. Pero May mga panahong sinabi kong, sige, gamitin mo itong mugshot. Bigyan mo ako ng magandang litrato na pwede kong ipalit. Baka piliin ng ibang litrato mo. Pero minsan, ayaw mo talagang may lumabas na kahit ano dyan. at Kapag pinag-uusapan natin ulit ang pagiging subjective ng manslaughter, hindi ko sinasabing subjective na krimen ito. Ang sinasabi ko, alam mo, yung mga pangyayari at circumstantial evidence na kasama dito minsan ay nakadepende sa criminal history at etika at moralidad. At kanya-kanyang sabi, kung saan hindi na siya makakapagsalita, gusto mong buuin agad ang panig niya. Ang iyong kliyente sa depensa sa kriminal at sinabi, tingnan mo, dapat paniwalaan ng taong ito sa kanyang salita. Hayaan mo na sila kasi, kapag mataas ang profile ng kaso, mas malamang maharas ang tao sa Piggly Wiggly o Winn-Dixie. Nasa Alabama tayo by the way. Paano ba nagkaroon ng Piggly Wiggly na reference? Tama iyon. Pero alam mo, lahat ng yan ay mahalaga at may epekto. Pati sa piyansa at kung gaano kabilis mapoprosecute ang kaso. Alam mo, kadalasan sa ganitong punto, may ilang detalye o katotohanan na tayo. Alam mo, naiwan ng baril sa mesa o inihahagis-hagis ang baril sa sala. O kung anuman ang sitwasyon na nagdulot ng manslaughter at naging sanhi ng pagkamatay. Kadalasan, may alam ka na ngayon. Pero alam mo, iniisip ko lang talaga ang pamilya ng kawawang dalagang ito na malamang ay mas marami pang alam kaysa sa atin. Pero nagluluksa pa rin at nasa dilim pa rin. Hindi ko rin alam kung kumuha na ng abogado ang pamilya niya para dito. Hindi ko alam kung magkakaroon ng civil action. Pero paano naapektuhan ng kasong manslaughter ang civil action na maaaring gawin ng pamilya sa ganitong sitwasyon? Oo, alam mo, una sa lahat, may kaso ng wrongful death na maaring isampa dito. Alam mo, at may mga takdang palugit sa pagsasampa ng kaso depende sa estado. Kadalasan, 1 hanggang 2 taon. May tumawag sa akin na pamilya sa Alabama ilang linggo na ang nakalipas na gustong magsampa ng wrongful death case. At sinabi ng mga ahente ng estado na may kaso sila basta't wala pang conviction. Sinabi ko sa kasamaang palad, hindi yun totoo. Alam mo, nagsisimula ito mula sa petsa ng pagkawala. Mula sa petsa ng pamamaril, dapat magsimula ang civil na kaso. Kaya kailangan nila, kapag tapos na sila, alam mo sa pagdadalamhati, hindi naman talaga matatapos ang pagdadalamhati kapag nawalan ka ng anak. Pero kailangan nilang ituloy yon at makipag-usap sa isang tao. Dahil may kaso ng wrongful death. Ngayon, ang tanong ay, kung ito ba ay insured? Kung may mga ari-arian? Ibang usapan na yon. Pero alam mo, pasok ito sa mga batayan ng wrongful death laban sa bumaril at kahit sino pa na posibleng sangkot. Alam mo, hinabol pa namin ang gumawa ng baril dati sa isang kaso. Alam mo, may mga batas na kapag pumalya ang baril, may mga proteksyon sila. Pero may mga pagkakataon din na pwedeng kasuhan ng mga gumagawa ng baril, nagbebenta ng baril, lahat ng may kinalaman. Sa ngayon,
Hindi mo pa alam ang lahat. Alam mo, ang insurance coverage ay nilikha para hindi masakop ng insurance ang mga ganitong kaso. May isang tao na kailangang magbayad ng sariling civil attorney bukod pa sa criminal attorney na binabayaran niya. Maraming abogado, kabilang ako, ang tumatanggap ng ganitong kaso. Sa Birmingham, may ilang malalapit kong kaibigan na humahawak din ng ganitong kaso. At titingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Malinaw na marami pa tayong kailangang malaman tungkol sa kasong ito. Napakalungkot ang pagkawala ng isang kabataang babae na marami pa sanang panahon sa unahan niya. Titingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. John Phillips, abogado para sa karapatan ng mga biktima. Laging maganda kang makasama dito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Walang anuman. Hindi pa rin tiyak kung kailan haharap si Towers sa hukom. Patuloy naming babantayan ang kaso at aalamin ang dahilan ng pagsasampa ng kasong manslaughter sa kanya. Iyan na po ang natatapos sa On the Case, hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify. At ngayon ay napapanood na rin kami sa Peacock. Ako po si Chris Stewart. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo.